So yun, what's up mga Lods? Welcome sa ating YouTube channel. This is Legendary TV. Muling nagbabalik. So for today's video mga Lods, meron akong ituturo at isi-share sa inyo. I'm sure may makukuha kayong aral dito at matutunan kung paano gawin ito. So bago ang lahat mga Lods, into muna tayo. Mga Lods, no, proceed na tayo sa ating main topic. Hindi ko napapahabain mga Lods, direct to the point tayo agad. So natatandaan yung mga Lods, nakaraan ay na-scam tayo, di ba? Order natin na action cam ay iba yung pinadala sa atin at na-receive natin iba versus dun sa in-order natin sa through Facebook. So yun mga Lods, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-refund sa JNT ang ating parcel. So paano natin ba makukuha yung ating pera dahil mali naman yung order na dumating sa atin. So ngayon mga Lods, ituturo ko sa inyo step by step procedure. Okay? So yun mga Lods, bago natin simulan, kahit mo na kitang subscribe, hit mo yung bell button para ka-updated for the next video natin. Okay? So yun, proceed tayo. So mga Lods, ganito po ang una nating gagawin. Once na na-receive natin yung parcel or tumawag sa atin yung delivery rider, ayan, o yung nag-deliver sa atin na rider. So alamin natin mga Lods kung saan na JNT or kung ano mang, basta JNT yung ano natin, about JNT lang muna tayo mga Lods, no? Kung anong, so kung saan man location ng office nila o main yung kanilang bodega na nanggaling ang ating parcel, no? So yun, once na receive natin yung call, syempre mga Lods, ayan, once na na-receive natin dun sa rider, automatic yan, ipaprocess po nila yung parcel natin, i-receive nila, ayan, process on delivery or POD, ayan mga Lods, no? So yun, once na na-receive natin mga Lods, right after natin ma-receive, make sure bago natin bubuksan yung parcel ay dapat naka-video tayo. Gaya ng ginawa ko, nag-video ako mga Lods. Ayan, nag-video tayo. Kung may doon naman tayo dun sa ating parcel, kailangan natin videohan bago natin buksan. So makita natin at may ebidensya tayo na yun ang laman ng ating parcel. Yun. Unang-una dapat may video. So after ng mga Lods, kapag nakita natin na iba yung ating parcel na dumating, so duda ka. Ibig sabihin, in short, parang na-scam ka mga Lods. So, paano ba ang next natin gagawin? So, after natin nabuksan yung parcel mga Lods, huwag na po tayo magdalawang isip. Diretso na agad tayo doon sa JNT. So, JNT agad tayo mga Lods. Huwag na natin patagalin mga Lods yung order natin. Once na nabuksan natin, mali. Automatic, punta agad tayo sa JNT kung saan man yung location na yun. Okay? So, kung ano mga Lods, next natin ay pupunta natin yung supervisor. Yan, supervisor, hanapin natin supervisor dahil i-assist tayo niyan regarding dun sa ating concern. So, ang concern natin dun mga Lods, kung paano natin may refund yung ating pera. So, ngayon mga Lods, no, nakausap na natin yung yung JNT supervisor. Ayan, nakausap ko. Ayan, this is actual na nangyari sa akin mga Lods. Gusto ko lang i-share sa inyo para may idea rin po kayo kung paano mag-refund sa JNT. So, yun mga Lods, kinausap ko na yung supervisor. After nun, sabi niya, pwedeng i-POD cancellation. So, paano nga ba yung POD cancellation mga Lods? So, may process na naman mga Lods. Ayan, syempre, hindi po natin agad-agad makukuha yung ating pera dahil ipaprocess pa po nila ito sa admin or sa accounting nila yung POD cancellation. So, ang gagawin natin mga Lods, bibigyan tayo ng letter, magagawa tayo ng letter, no? Doon sa nangyari, parang incident report, mga ganyan. So, yan, gagawin natin yun. Papagawan tayo ng letter, gagawa tayo ng letter, isasubmit natin doon sa
supervisor yung sa nag-assist sa atin sa GNT. Okay? So ano nga yung mga nilalaman ng letter na yun, yung gagawin natin. So unang-unang mga lods, syempre lagay natin date kung kailan natin ginawa. So yun, next magpapakilala tayo. Ako si ganito ganon. Ayan, nag-order ako ng ganito na item through Facebook. Dumating sa akin ay ganitong item. Ayan, mali po yung order na dumating sa akin. So i-indicate natin kung anong order yan mga lods, then amount kung magkano na order natin. Tapos after nun mga lods, na indicate na natin lahat, ay lalagyan natin ng code yung sa parcel na may code na in-scan. Yan, isusulat natin. Yan, isusulat natin doon mga lods yung code, tawag dito. Then lagay natin sa baba ay wrong item delivery. Ayan, yun ang reason natin, wrong item delivery mga lods, para may cancel natin yung parcel natin at may refund natin yung pera. So after nun mga lods, mapirma tayo, no? May pipirmahan tayo dun sa letter na ginawa natin. So next natin, isasubmit natin dun kay supervisor yung nag-assist sa atin. So after nun mga lods, ay make sure dala natin yung parcel natin, no? Parcel natin yung buo, lahat kasama yung lalagyan, yung pambalot, dadalhin natin dun sa supervisor kasi kukunin nila yun, yung ating parcel. Yan, pipicturan yung order na dumating versus dun sa in-order natin. Pipicturan yan ng supervisor, then isisend nila doon, ipaprocess nila. Ayan. So after nun mga lods, wait lang natin ng 3 to 5 working days. Ayan, antayin natin. Mag-iwan lang tayo ng contact number doon sa supervisor para in case na ma-refund na natin or pwede natin kunin yung ating pera, ay tatawagan po tayo ng supervisor or kung sino mang tatawag galing sa GNT. So yun mga lods, ang sa akin ay almost 3 days lang kasi Friday ng hapon, pagka Tuesday nakuha ko na po yung buong pera, no, na refund na 1,895. Mga ganon yung na-refund natin mga lods. So yun na mga lods, no? Maraming salamat dun sa GNT Tagboros na nag-assist sa atin, no? Shoutout din kay Ate Charmaine, not sure Charmaine ata yung pangalan, hindi ko alam, basta yun. Yan, maraming salamat, no, sa nag-assist syempre dun sa may delivery rider, no? Shoutout sa inyo lods. So maraming salamat mga lods. So sana nakatulong tong video na to. Live po sa inyo lahat.